Ninakaw nila ang 31 taon ng aking buhay. Habang lumuluha ako sa madilim na kusina, nagpapakasasa ang gahamang manugang sa yamang hindi kanya. Lumayas ka, matandang aso. Ang malupit na sumbat ni Stella, kasabay ng paghagis niya sa kalawanging kalan. Ngunit umurong ang kanyang dila nang matuklasan ang lihim ng basurang iyon. Tapos na ang aking pananahimik. Handa na ba silang tikman ang mapait na singil ng katarungan kahit kailan alila ka lang sa pamamahay na ito? Huwag kang magmalinis dahil utang mo sa amin ang buhay mo. Tapos ngayon, nananakawin mo pa ang singsing ng biyenan ko. Napatigil si Soledad. Ang kanyang nanginginig na mga kamay ay kasalukuyang maingat na nagtutupi sa paboritong bestida ng yumaong si Doña Carmen. Kinaumagahan pa lamang matapos ang libing, ngunit ang hangin sa loob ng malaking mansyon ay naging kasing lamig ng yelo. Ang gawain ng pag-ibig at paggalang na kanyang ginagawa ay tila sinaksak ng isang malupit na paratang. Nanikip ang kanyang lalamunan na tila may nakabarang makapal na tinik. Nawalan ng pakiramdam ang kanyang mga binti at ang malambot na tela ng bestida ay dahan-dahang dumausdos mula sa kanyang mga kamay pababa sa sahig. Ang silid na naging tahanan niya sa loob ng 31 taon ay biglang nagmistulang isang madilim at nakasusulasok na hawla. Sa loob-loob niya isang mapait na tanong ang umusbong habang pinipigilan ang pagtulo ng luha. Ito ba ang kabayaran ng higit sa 3 dekada ng pag-aalay ng sariling buhay para sa pamilyang ito? Isang marahas na hakbang ang ginawa ni Stella papasok sa maliit na silid ni Soledad. Ang matalim na titig ng manugang ay tila nandidiri. Walang pasubaling itinapon ni Stella ang isang kumikinang na singsing na may pulang bato sa ibabaw ng mga lumang damit ni Soledad. Ang pagtama ng alahas sa sahig ay naglikha ng isang malamig at mapanghusgang alingawngaw. Stella, maawa ka, wala akong kinukuha kahit isang sentimo. Ang nanghihinang tugon ni Soledad. Ang boses niya ay halos isang bulong na lamang ng pagmamakaawa. Kahit ipahalungkat mo pa ang buong gamit ko. Huwag mo akong Stella dyan. You are nothing but a thief, a parasite who fed off my mother-in-law's kindness. Ang matatalim na salita ni Stella ay sinabayan ng walang awang paghila niya sa mga bag na naglalaman ng kakaunting pag-aari ni Soledad, pilit itong itinatapon palabas ng pintuan. Lahat ng kinain mo, lahat ng sinuot mo sa loob ng 30 taon galing sa bulsa namin. Utang na loob mo sa amin kung bakit ka nakahinga ng mahaba sa mundong ito. Sa gitna ng kaguluhang yon, isang munting figura ang tumakbo papasok. Si Miko, ang 8 taong gulang na apo ni Doña Carmen at anak ni Stella. Ang kanyang maliit na mukha ay basang-basa ng luha. Mahigpit niyang niyakap ang tuhod ni Soledad, itinatago ang mukha sa lumang saya ng matanda. Mami Sol, huwag po kayong aalis. Dito lang kayo sa akin. Ang nagmamakaawang pakiusap ng bata na nagpadurog ng tuluyan sa puso ni Soledad. Yumuko si Soledad upang yakapin ang bata, ngunit isang marahas na paghila ang ginawa ni Stella. Sa sobrang lakas ng pagkakabig ng ina, nawalan ng balanse si Miko at bumagsak ang maliit niyang katawan sa sahig. Ang paningin ni Soledad ay nagdilim sa takot at galit. Akma siyang lalapit upang saklolohan ang umiiyak na bata. Ngunit mabilis siyang hinawakan ng 2 malalaking bantay ng mansyon sa magkabilang braso. Pilit siyang kinakaladkad palabas patungo sa malawak na bakuran. Ang malamig na hangin ay sumalubong sa kanyang pagod na katawan. Nakatayo roon si Stella sa itaas ng hagdanan ng mansyon, nakapamewang at nakangiti ng mapang-uyam. Inutusan nito ang mga tauhan na ilabas ang isang lumang kagamitan mula sa maruming bahagi ng kusina. Isang kalawanging kalan na ginamit ni Soledad sa loob ng mahabang panahon. Inihagis ito pababa ng hagdanan. Ang mabigat na pagbagsak at pag-ikot ng bakal sa sementadong bakuran ay nagdulot ng panginginig sa lupa. Isama mo ang basurang yan.
ang mataginting na utos ni Stella na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Heto ang premyo mo sa 30 taon mong pagpapaalila, basura, para sa basura. You can take that junk and rot in the streets where you belong. Sa halip na sumagot o gumanti ng masamang salita, dahan-dahang lumuhod si Soledad sa maruming lupa. Ang kanyang mga mata ay naipako hindi sa lumang kalan, kundi sa isang maliit na laruang sasakyan ni Miko na tumalsik sa putikan dahil sa pagbagsak ng bakal. Nanginginig ang kanyang mga daliri na dinampot iyon. Ginamit niya ang laylayan ng kanyang lumang damit upang punasan ang bawat bakas ng dumi at putik sa laruan, at maingat itong ipinatong sa gilid ng hagdanan, isang tahimik na pamamaalam sa batang itinuring niyang tunay na anak. Nakita niya sa hindi kalayuan si Mang Tomas, ang matandang tsuper ng pamilya. Ang mga mata nito ay puno ng luhang nagpapahayag ng matinding awa at kalungkutan, ngunit wala itong magawa, kundi umiwas ng tingin at bahagyang tumango isang piping hudyat na nagsasabing kailangan na niyang dalhin ang kalan at umalis upang hindi na lalong saktan pa ni Stella. Ang langit ay nagsimulang magbuhos ng mabibigat na patak ng ulan, tila sumasabay sa pagtangis ng kaluluwa ni Soledad. Wala siyang ibang nagawa, kundi ang hawakan ang magkabilang gilid ng kalawanging kalan at buong lakas itong hinila. Ang alingaw-ngaw ng kumikiskis na bakal sa basang semento ng kalsada ay parang punyal na humihiwa sa malamig na hangin. Bawat hakbang ay mabigat, bawat hila ay pumupunit sa balat ng kanyang mga palad hanggang sa mag-iwan ito ng maninipis na bakas ng dugo na agad hinugasan ng ulan. Habang tinatahak ang madilim at basang daan palayo sa nag-iisang mundong kanyang kinagisnan, isang mapait na kaisipan ang patuloy na sumusugat sa kanyang naghihingalong pag-asa. Tuluyan na ba siyang tinalikuran ng mundo at ang tanging halaga na lamang ng kanyang 31 taong pag-ibig at sakripisyo ay ang bigat ng basurang kinakaladkad niya ngayon? Patuloy ang pagbuhos ng walang awang ulan, lumilikha ng isang mabigat at malungkot na himig sa mga kalawanging yero ng tondo. Matapos ang mahabang oras ng paglalakad na tila walang patutunguhan, ginamit ni Soledad ang pinakahuling mga gusot na barya sa kanyang lukbutan upang umupa ng isang maliit at madilim na silid sa isang eskinita. Ang sahig ng silid ay mamasa-masa at ang mga dingding ay nanunuot sa amoy ng amag at lumang kahoy. Wala na siyang lakas upang maghanap pa ng iba. Ibinaba niya ang mabigat na kalan sa isang sulok at ang pagdikit ng bakal sa basang semento ay nag-iwan ng mahabang marka ng kalawang at putik na parang dugong natuyo. Nanginginig ang kanyang buong katawan sa siksik na lamig na tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Sa pagnanais na maibsan ang panginginig, sinubukan niyang magparikit ng maliit na apoy gamit ang mga basang papel at piraso ng kahoy sa loob ng lumang kalan. Ngunit sa halip na magbigay ng init, naglabas lamang ito ng makapal at nakasusulasok na usok. Nagsimula siyang umubo ng malakas habang ang kanyang dibdib ay sumisikip sa hirap ng paghinga. Ang maanghang na usok ay nagpaluha sa kanyang mga mata, humahalo sa mga luhang kanina pa niya pinipigilang bumagsak. Habang inililihis niya ang kalan upang itapon ang naipong abo, naramdaman niya ang isang kakaibang bigat mula sa ilalim nito. May isang matigas at mabigat na bagay na dahan-dahang gumalaw sa loob ng saradong pundasyon ng bakal. Ang pag-usad ng bagay na yon ay hindi katulad ng mga maluluwag na tornilyo o sirang pyesa, kundi isang siksik na bulto na sadyang nakakubli sa loob. Ngunit sa labis na pagod, gutom at kawalan ng pag-asa, hindi na niya ito binigyan ng sapat na pansin. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at isinandal ang ulo sa malamig na pader. Sa isang munting lawa ng tubig ulan na naipon sa uka ng hindi pantay na sahig, nasilayan ni Soledad ang kanyang sariling refleksyon na tinatamaan ng manipis na liwanag mula sa poste ng kalsada. Nakita niya ang isang matandang babae
na inalisan ng dignidad pagod at tila pinabayaan na ng panahon. Parang isang malupit na panaginip, bumalik sa kanyang alaala ang mainit na kamay ni Doña Carmen habang nakahiga ang matanda sa banig ng karamdaman. Hindi kita pababayaan, Sol. Ikaw ang tunay kong pamilya. Ang malambing na tinig ng yumaong senyora na muling umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang alaalang iyon ay tila isang patalim na lalong sumugat sa kanyang nagdurugong dibdib. Paano siya haharap sa bukas kung ang tanging sandigan niya ay naibaon na sa lupa habang siya ay nagdurusa sa dilim at lamig? Isang marangyang pagdiriwang naman ang nagaganap sa loob ng pamilyar na mansyon na kanyang nilisan. Ang liwanag ng malalaking aranya ay sumasayaw sa mga ngangiti ng mga piling bisita. Si Stella suot ang isang eleganteng pulang bestida na binili mula sa pera ng pamilya, ay nakataas ang baso ng mamahaling alak habang may kausap sa kanyang telepono. Make sure the papers are ready by next week. I want this ancestral house sold fast para mabayaran ko na ang mga utang ko sa casino. Yes, fast cash. And don't worry about the maid, pinalayas ko na ang matandang magnanakaw na yon. She is out of the picture. She will never be a problem. Ang nangiti ni Stella ay puno ng pagmamalaki at kasakiman, walang anumang bahid ng pagsisisi sa ginawang pagwasak sa buhay ng isang inosenteng tao. Balik sa malamig na silong sa tondo, niyakap ni Soledad ang kanyang nanginginig na mga binti. Mula sa kanyang manipis na bag, inilabas niya ang paboritong bestida ni Doña Carmen, ang damit na tinutupi niya bago siya ipagtabuyan. Ang damit na ito, ang tanging alaalang nagbibigay sa kanya ng kapira-pirasong lakas. Ipinulupot niya ang malambot na tela sa kanyang giniginaw na balikat. Ang pamilyar na amoy ng sampagita mula sa damit ay nagbigay ng isang mainit na yakap sa kanyang kaluluwa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinimulang humimig ng isang lumang oyayi. Ang mabagal at malambing na himig na yon ang siyang ginamit niya upang patulugin ang maliit na si Miko at ang mismong asawa ni Stella noong bata pa ito. Sa pamamagitan ng pag-awit sa sarili, sa gitna ng pag-iisa, nahanap niya ang isang pansamantalang kanlungan sa gitna ng unos. Ngunit ang pilit na hinahanap na kapayapaan ay biglang nawasak sa kalagitnaan ng gabi. Isang marahas na paghampas sa manipis na pintuan na gawa sa kahoy ang gumising sa kanya. Ang magaspang at galit na boses ng nagpapaupa ay tumagos sa manipis na dingding dala ang isang matinding banta. Hoy matanda, nakarating sa akin ang balita mula sa mga tauhan ni Ma'am Stella na umikot dito kanina. Hindi ako nagpapatuloy ng magnanakaw sa pamamahay ko. Kapag sumikat ang araw, layas na, o ako mismo ang maghahagis sa inyo ng mga basurang bitbit mo sa kalsada. Nanlaki ang mga mata ni Soledad sa matinding takot at kahihiyan. Umatras siya ng umatras hanggang sa dumikit ang kanyang likod sa malamig at basang pader ng silid. Mahigpit niyang niyakap ang kalawanging kalan na tila ba ito na lamang ang tanging kakampi niya sa mundong ito na patuloy siyang iniluluwa. Ang patuloy at malakas na pagkalabog sa pintuan ay walang awang nagbabanta, sumasabay sa mabilis at nag-aalalang pintig ng kanyang pusong hindi na alam kung paano pa makakahanap ng matatakbuhan. Ang malakas na pagtulak sa manipis na pintuan ay naging hudyat ng pagpasok ng galit na nagpapaupa. Walang awang hinablot ng lalaki ang maliit na bag ni Soledad, pilit itong itinataboy palabas sa gitna ng malamig at madilim na madaling araw. Sa gitna ng kanilang pag-aagawan, sa kakaunting kagamitan, aksidenteng natabig ng nagpapaupa ang kalawanging kalan na nakapwesto sa sulok. Ang mabigat na bakal ay bumagsak sa matigas na sementong sahig. Ang lakas ng pagtama nito ay sapat na upang tuluyang mawasak ang marupok at kinakalawang na ilalim ng lumang kagamitan. Mula sa nabiyak na pundasyon, isang makapal at mahigpit na balot ng plastik ang gumulong palabas. Natigilan ang nagpapaupa, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pag-aakalang baka ginto o salapi ang nakatago sa loob ng lumang bakal na yon. Ngunit bago pa man niya maihakbang ang kanyang mga paa,
Palapit mabilis na dinaluhong ni Soledad ang mahiwagang balot at mahigpit itong niyakap sa kanyang dibdib. Sa takot na baka agawin ang tanging natitirang pag-asa, umatras siya sa pinakamasikip na sulok ng silid. Ang marahas na tingin ng nagpapaupa ay unti-unting napalitan ng kawalan ng interes nang makita nitong tila mga lumang papel lamang ang pilit na pinoprotektahan ng matanda, kaya't nagpa siya itong lumabas na lamang at bigyan siya ng hanggang pagsikat ng araw para lumisan. Nang makasiguro si Soledad na siya ay nag-iisa, na muli ginamit niya ang kanyang mga nanginginig na daliri upang punitin ang makapal na plastik. Sa loob nito ay isang lumang kahong lata na maingat na isinara upang hindi pasukin ng tubig o alikabok. Nang mabuksan niya ang kahon, wala siyang nakitang mga alahas o pera. Sa halip isang salansan ng mga formal na dokumentong may mga opisyal na pulang selyo ang bumungad sa kanya, kasama ang isang puting sobre na nagtataglay ng pamilyar na sulat kamay. Habang nangyayari ang tahimik na pagtuklas na ito, sa kabilang panig ng lungsod, nakaupo si Stella sa malambot at mamahaling silya ng aklatan sa mansyon. Masaya niyang pinipirmahan ang isang paunang kasunduan sa mga kinatawan ng isang malaking ahensya ng lupa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa labis na kasakiman habang iniisip ang milyon-milyong pisong kapalit ng pagbebenta sa ancestral house. Make sure the papers are ready by next week. I want this property sold fast para mabayaran ko na ang mga utang ko at gusto ko na ring lumipat sa mas magandang lugar. Ang mayabang na utos ni Stella habang nakangiting nagtataas ng baso ng alak, walang anumang bahid ng pag-aalala sa babaeng ipinagtulakan niya sa lansangan. Sa madilim na silid sa tondo, walang kaalam-alam si Soledad sa mga plano ng malupit na manugang. Ang buong atensyon niya ay naipako sa puting sobre. Dahan-dahan niya itong inilapit sa kanyang mukha. Isang pamilyar na halimuyak ng sampagwita ang malambing na humaplos sa kanyang pangamoy. Ang halimuyak na yon ay ang mismong pabango na palaging ginagamit ni Doña Carmen, isang amoy na nagdadala ng kapayapaan at nagpapaalala ng mainit na yakap sa tuwing siya ay pinanghihinaan ng loob. Sa gitna ng mabaho at maamag na silid, ang amoy na yon ay nagsilbing isang matibay na kalasag na nagsasabing hindi siya kailanman pinabayaan ng kanyang mahal na senyora. Sa ibabaw ng mga dokumento may isang maliit na piraso ng papel na naglalaman ng maikling bilin na nagsasabing kailangan niyang hanapin ang isang nagngangalang Attorney Ignacio. Wala siyang anumang ideya kung sino ang lalaking ito o kung ano ang papel nito sa kanyang buhay, at ang katanungang iyon ay nag-iwan ng isang malalim na kaba sa kanyang dibdib. Upang maliwanagan, itinapat niya ang pinakapangunahing dokumento sa manipis na liwanag na nagmumula sa poste sa labas ng bintana. Maingat niyang binasa ang mga nakalimbag na salita. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nanlaki at ang kanyang paghinga ay tila huminto ng tuluyan. Doon sa mismong hanay na nagpapatunay ng legal na pagmamay-ari ng kalahati ng buong lupain ng malawak na mansyon, malinaw, at buong pagmamalaking nakalimbag ang kanyang sariling pangalan, Soledad Murillo. Ang nanginginig na mga daliri sa malamig na papel ay naging saksi sa pagsilang ng isang katotohanang babago sa takbo ng lahat. Ang mga daliri ni Soledad ay nanginginig habang dahan-dahang binubuksan ang puting sobre na tila ba isang banal na relikya ang hawak niya. Sa bawat sentimetro ng pagkakalabas ng papel, ang halimuyak ng sampagwita ay mas lalong naging matapang lumulutang sa madumi at amoy-amag na silid. Ang bawat hibla ng papel ay tila nagdadala ng init ng palad ni Doña Carmen, isang haplos na matagal na niyang inakalang naglaho na sa kabilang buhay. Ang mga luhang kanina pa pinipigilan ni Soledad ay tuluyang bumagsak, lumilikha ng maliliit at bilog na mantsa sa ibabaw ng liham na tila mga selyo ng pait at ginhawa. Sa kanyang isipan, narinig niya ang malambing at marangal na tinig ng senyora. "Sol, patawad,
dahil alam kong sasaktan ka ni Stella. Alam ko ang bawat sakripisyo mo mula sa mga gabing hindi ka natulog para alagaan ang aking karamdaman hanggang sa pagpapalaki mo sa aking apo. Hindi ikaw ang may utang na loob sa amin. Kami ang nabaon sa utang ng buhay sa iyo dahil sa iyong katapatan. Huwag mong hayaang tapakan nila ang iyong dignidad. Ang kalahati ng lupain ng mansyon ay sa iyo hindi bilang limos, kundi bilang pagkilala sa 31 taon ng iyong pagmamahal. Ito ang iyong kalayaan. Sa bawat salitang kanyang nabasa, ang mabigat na tanikalang nakapulupot sa puso ni Soledad ay tila isa-isang naputol. Ang paniniwalang siya ay isang alilang walang halaga ay naglaho pinalitan ng isang bagong tuklas na lakas na nagtuwid sa kanyang baluktot na likod. Ang mga hikbi niya na dati ay puno ng kawalan ng pag-asa ay unti-unting naging malalim na paghinga ng pagtanggap. Hindi na siya ang matandang babaeng maaaring itapon na lamang sa kalsada. Siya ay isang babaeng may pangalan, may halaga, at higit sa lahat, may katarungan. Tumayo si Soledad at dahan-dahang lumapit sa kalawanging kalan na nakatumba sa sahig. Gamit ang laylayan ng kanyang damit, sinimulan niyang punasan ang bawat bahagi nito. Sa kanyang mga mata, ang bakal na yon ay hindi na basura, kundi isang tropeyo ng kanyang katapatan na itinago ni Doña Carmen para sa kanya. Habang naglilinis, muling sumagi sa kanyang isipan ang isang bahagi ng liham na tila nag-iwan ng isang malalim na kaba. May binanggit ang senyora tungkol sa isang lihim sa likod ng tunay na pinagmulan ni Miko, isang katotohanang mas malalim pa sa mga dokumentong hawak niya, ngunit sinabing ang kasagutan ay matatagpuan lamang kung mananatili siyang matatag. Nang sumikat ang araw, sa pagitan ng mga butas na yero ng kanyang silid, ang liwanag nito ay tumama sa mga dokumentong may pulang selyo. Hindi na naramdaman ni Soledad ang gutom o lamig. Inayos niya ang kanyang kakaunting gamit at maingat na itinago ang mga papel sa kanyang dibdib. Sa bawat hakbang niya patungo sa pintuan, ang bawat kiskis ng kanyang luma at sirang tsinelas sa sahig ay tila isang martsa ng tagumpay. Handa na niyang hanapin ang abogadong si Attorney Ignacio upang bawiin ang nararapat sa kanya. Samantala, sa loob ng marangyang mansyon ang katahimikan ng umaga ay biglang nawasak ng matalim na pagtunog ng telepono sa ibabaw ng lamesa ni Stella. Ang nakakairitang tunog nito ay tila isang babala na hindi pinansin ng manugang habang masaya niyang tinitignan ang kanyang sarili sa salamin, suot ang mga mamahaling alahas. Ang boses ng kinatawan mula sa kumpanya ng lupa sa kabilang linya ay hindi nagdadala ng magandang balita, kundi isang serye ng mga katanungang magpapaguho sa lahat ng kanyang mga plano. Ang bawat salitang narinig ni Stella ay tila isang malamig na buhos ng tubig na nagpatigil sa kanyang paghinga. Sino ang babaeng nagngangalang Soledad Murillo na ayon sa mga tala ay nagmamay-ari ng kalahati ng lupang pilit niyang ibinebenta? Ang matalim na pag-alingaungaw ng telepono sa ibabaw ng lamesang nara ay bumasag sa katahimikan ng silid. Nakaupo si Stella sa kanyang marangyang silya, suot ang isang matingkad na pulang bestida na tila sumasalamin sa kanyang nag-aapoy na ambisyon. Hawak niya ang isang kristal na baso ng mamahaling alak at ang bawat lagok niya ay puno ng pagpapakasasa sa tagumpay na inaakala niyang hawak na niya. Sa kanyang paningin, ang pag-alis ni Soledad ay ang huling hadlang na kailangang tinitibag upang tuluyan niyang maangkin ang lahat ng yaman ng pamilya. Hello, yes, this is Stella. Are we closing the deal today? I expect the initial payment to be transferred by this afternoon. Ang mayabang niyang bungad sa kabilang linya. Ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay biglang naglaho nang magsimulang magsalita ang abogado ng kumpanya ng real estate. Ang bawat salitang lumalabas sa telepono ay tila mga palasong tumatama sa kanyang dibdib. Ang kanyang pagkakahawak sa baso ay humigpit hanggang sa ang kanyang mga daliri ay mamuti sa tindi ng tensyon. What do you mean we can sell the property?
I am the guardian of the heir. My son Miko owns this house. Ang pasigaw na bulyaw ni Stella. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halong gulat at galit. Nang banggitin ng abogado ang pangalang Soledad Murillo bilang kapantay na may-ari ng lupain ayon sa huling hiling ni Doña Carmen na nairehistro 5 taon na, ang nakalilipas ang kristal na baso ay tuluyang bumitaw mula sa kamay ni Stella. Ang pagbagsak nito sa matigas na sahig ay nagresulta sa pagsabog ng maliliit na piraso ng kristal na humalo sa natapong alak, tila sumisimbolo sa unti-unting pagguho ng kanyang mga plano. Sa kabilang dako ng lungsod, malayo sa kaguluhan ng mansyon, naroon si Soledad sa loob ng isang tahimik at kagalang-galang na opisina. Ang bawat sulok ng silid ay amoy lumang papel at katad isang kapaligirang nagbibigay ng kakaibang kapanatagan. Nakaupo siya sa tapat ni Attorney Ignacio, isang lalaking may banayad na muka at mapanuring mga mata. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 dekada, hindi nadama ni Soledad ang pangangailangang yumuko o itago ang kanyang mga kamay. Matagal ka naming hinintay, Aling Soledad. Mahigpit ang bilin ni Doña Carmen na protektahan ang mga dokumentong yon, ang mahinahong pahayag ni Attorney Ignacio habang maingat na inilalapag ang isang mainit na tasa ng tsaa sa tapat ni Soledad. Ang pag-akyat ng usok mula sa tsa ay tila isang malambot na haplos sa pagod na mukha ng matanda. Hindi lang basta lupa ang ibinigay niya sa inyo. Ibinigay niya sa inyo ang kapangyarihang protektahan, ang mansyon, mula sa mga taong nais lamang itong pagkakitaan. Naramdaman ni Soledad ang pagdaloy ng init sa kanyang puso, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa pagkilalang ibinigay sa kanya. Ang bawat munting pagkilos ng abogado, mula sa pag-abot ng asukal hanggang sa pagtawag sa kanya ng nanay, ay nagparamdam sa kanya na siya ay muling naging tao. Sa kanyang isipan, tila nakikita niya ang nakangiting mukha ni Doña Carmen, tila sinasabing sapat na ang kanyang pagtitiis. Ngunit sa gitna ng panandaliang kapayapaang ito, hindi maalis sa isipan ni Soledad ang kaligtasan ni Miko. Alam niya ang ugali ni Stella. Kapag nasusukol ang isang mabangis na hayop, mas lalo itong nagiging mapanganib. Bumalik ang eksena sa mansyon kung saan nagwawala si Stella. Hinalughog niya ang bawat sulok ng bahay, itinatapon ang mga kagamitan at sinisigawan ang mga natitirang katulong. Ang kanyang mukha ay namumula at ang kanyang buhok ay gulo-gulo sa tindi ng pagsisipayo. Bigla siyang napatigil nang maalala ang kanyang ginawa noong nakaraang araw. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding takot nang ma-realize na ang kalawanging kalan na itinapon niya sa kalsada ay hindi lang basta basura. Ito ang nagsilbing taguan ng mga dokumentong na ngayon ay bumabaligtad sa kanyang kapalaran. Nasaan ang kalang iyon? Hanapin niyo ang matandang iyon, ang hysterical na tili ni Stella na umalingaw-ngaw sa buong pasilyo ng mansyon. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang malungkot na iyak ni Miko mula sa itaas, isang tunog na hindi na nagawang lambutin ang matigas na puso ng ina. Sa labas ang langit ay nagsisimulang magdilim muli, tila nagbabadya ng isang mas malaking unos na paparating sa buhay ng lahat ng mga naninirahan sa loob ng naglalakihang mga pader na iyon. Ang gabi ay binalot ng isang mabigat na panganib, habang ang mga anino sa loob ng mansyon ay tila naging mga galamay ng kasakiman ni Stella. Hindi na mapakali ang manugang. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay puno ng karangyaan, ay tila naniningil na ngayon sa kanyang mga kasalanan. Sa pamamagitan ng isang mabilis at desperadong tawag, inutusan niya ang mga lalaking handang pumatay para sa barya upang luntayin ang bawat eskinita ng lungsod. Hanapin niyo ang matandang iyon, ang galit na utos ni Stella, habang ang kanyang mga kuko ay pilit na ibinabaon sa mamahaling lamesa. I don't care kung kailangan niyo pang baligtarin ang buong tondo, find that old woman and that stove bago pa niya malaman kung ano ang hawak niya.
Sa ilalim ng malamig at madilim na ulan ang mga tauhan ni Stella ay nagsimulang gumala sa mga masisikip na daanan ng tondo. Ang bawat marahas na pagtulak nila sa mga pintuan ng mga barong-barong ay nagdulot ng panginginig sa mga pamilyang naninirahan doon. Ang bawat yabag ng kanilang mga mabibigat na bota sa malapot na putikan ay nag-iiwan ng malalim at nakakatakot na marka. Nasaan ang matandang may dalang kalawangin na kalan-ang tanong na binitawan ng isang lalaking may pilat sa mukha habang hinahablot ang kwelyo ng isang lalaking nakatira sa tabi ng dating silid ni Soledad. Ang takot sa mga mata ng mga residente ay naging sapat na sagot na wala na doon ang kanilang hinahanap, ngunit ang panganib ay nanatiling nakabuntot sa bawat anino. Habang ang lungsod ay nilalamon ng kaguluhan, si Soledad ay pansamantalang nakasilong sa isang malinis at tahimik na unit ng isang kondominium na pagmamay-ari ni Attorney Ignacio. Ang bawat gamit sa loob ay maayos, ang mga sahig ay makintab at ang hangin ay hindi na amoy amag, kundi amoy mabangong kandila. Ngunit sa kabila ng karangyaang ito, ang puso ni Soledad ay nanatiling balisa. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng katahimikan. Para sa kanya, ang bawat paggalaw ng mga kamay ng orasan sa dingding ay tila isang babala na may masamang mangyayari. Ang kanyang mga kamay na dati ay palaging may hawak na basahan o sandok ay ngayon ay nakapatong lamang sa kanyang kandungan, nanginginig sa hindi maipaliwanag na kaba. Lumapit siya sa malawak na bintana na gawa sa makapal na salamin. Mula sa itaas ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga bituing nalaglag sa lupa. Ngunit para sa kanya ang bawat kislap ay tila mga matang nagmamanman. Sa kanyang isipan tila naririnig niya ang boses ni Miko na tumatawag sa kanyang pangalan, isang malungkot na himig na humihingi ng tulong. Ang dusa ng pag-iwan sa bata sa piling ng isang malupit na ina ay mas masakit pa sa bawat latay ng kahirapan na kanyang naranan. Nais niyang tumakbo pabalik, nais niyang yakapin ang bata at sabihing narito lang siya, ngunit alam niyang ang kanyang kalayaan ang tanging paraan upang mailigtas ang kinabukasan ng apo ni Doña Carmen. Dahan-dahang inilabas ni Soledad ang dokumentong nakatago sa kanyang dibdib. Ang bawat letra ng kanyang pangalan na nakalimbag doon ay tila nagbibigay ng isang mabigat na responsibilidad. Hindi ito tungkol sa lupain o sa pera. Tungkol ito sa katotohanang kailangan niyang panindigan. Ang pag-aalinlangan sa kanyang puso ay tila isang madilim na ulap na ayaw lumisan. Karapat-dapat ba ako sa lahat ng ito? Ang tanong na paulit-ulit na bumubulong sa kanyang diwa. Ang imahe ng kanyang sarili na kinakaladkad ang kalawanging kalan sa gitna ng ulan ay muling nagbalik, isang paalala na siya ay nagmula sa putik at baka doon din siya muling babalik. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang makita niya ang isang madilim at mamahaling sasakyan na dahan-dahang huminto sa kalsada, ilang metro lamang ang layo mula sa pasukan ng gusali. Mula sa loob ng kondominium, nakita ni Soledad ang pagbukas ng pinto ng sasakyan at ang pagbaba ng isang lalaking pamilyar ang tindig. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay nagsimulang bumilis, tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Ang kanyang paningin ay nanatiling nakatitig sa lalaking dahan-dahang tumingala sa gusali na tila ba alam nito kung saang unit siya eksaktong nakasilong. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ni Soledad ay ang sarili niyang mabilis na paghinga habang ang anino ng nakaraan ay unti-unting lumalapit upang bawiin ang kanyang natitirang kapayapaan. Sa gitna ng malalim na katahimikan ng silid, ang biglaang pag-ilaw at pag-vibrate ng telepono sa ibabaw ng lamesang kristal ay tila isang pagsabog ng kulog sa pandinig ni Soledad. Nanigas ang kanyang buong katawan. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tila tumayo sa takot habang nakatitig sa hindi kilalang numero na kumikislap sa screen. Sa kanyang puso, alam niya kung sino ang nasa kabilang linya.
Ang panganib na kanina pa niya nararamdaman sa labas ng bintana ay tila pumasok na sa loob ng kanyang kanlungan sa pamamagitan ng malamig na teknolohiya. Sa isang nanginginig na kamay, pinindot niya ang berdeng icon. Ang boses na bumungad sa kanya ay hindi ang matinis at galit na tili na kanyang inaasahan. Sa halip isang malambing tila nagsisisi at basag na tinig ang narinig niya. Nanay Sol. Nanay Sol, ikaw ba yan? Salamat sa Diyos at sumagot ka. Ang hikbi ni Stella na tila punong-puno ng hapis. I'm so sorry, nanay. Nagkamali ako. Masyado lang akong nabulag ng lungkot sa pagkawala ni Mami Carmen. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Please, bumalik ka na rito sa mansyon. Napatigil ang paghinga ni Soledad. Ang mga salitang yon ay tila mga matatamis na lason na pilit kumakawala sa kanyang pandinig. Sa loob ng 31 taon, ang bawat utos ni Stella ay batas at ang bawat bulyaw nito ay tinatanggap niya ng nakayuko. Ang nakasanayang pagpapakumbaba ay tila bumangon sa kanyang kalooban, pilit siyang binubulungan na baka nga totoo ang pagsisisi ng manugang. Stella! Ang tanging lumabas sa kanyang tuyong bibig. Nanay Miko is crying every night. Hindi siya kumakain. Hinahanap ka niya. He needs his Mommy Sol, pagpapatuloy ni Stella, at sa pagkakataong ito, ang boses niya ay naging mas mapang-akit tila isang mahusay na aktres sa isang dula. Let's forget everything. Yung tungkol sa dokumento, it was all a misunderstanding. Mag-usap tayo rito sa bahay as a family. I'll make it up to you. I promise hinding-hindi na kita itataboy. Habang nakikinig ang paningin ni Soledad, ay naipako sa kanyang sariling mga palad. Doon nakita niya ang mga bakas ng sugat at paltos na nakuha niya mula sa pagkaladkad sa kalawanging kalan sa gitna ng bagyo. Naalala niya ang lamig ng ulan, ang bawat patak, na tila sumasampal sa kanyang mukha habang si Stella ay nakatayo sa itaas ng hagdanan at tinatawag siyang basura. Ang bawat kirot sa kanyang mga daliri ay tila sumisigaw ng katotohanan na hindi kayang burahin ng anumang matamis na salita. Ang gaslighting na ginagawa ni Stella ay hindi na tumatagos sa baluti na binuo ng kanyang mga luha. Isang malalim na buntong hila ang pinakawala ni Soledad. Ang kanyang puso na dati ay tila isang ibon na nakapiit sa hawla ng takot ay biglang kumalma. Hindi na ako babalik, Stella. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat na hindi matitinag. Ang basurang itinapon mo ay hindi na muling magpapagamit sa iyo. Ang 31 taon ng paninilbihan ko ay sapat na kabayaran sa utang na loob na paulit-ulit mong isinusumbat. Tapos na ang panahon ng aking pagyuko. Katahimikan ang sumunod sa kabilang linya, isang uri ng katahimikan na nagbabadya ng paparating na unos. Naramdaman ni Soledad ang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa dambuhalang bigat ng kanyang desisyon. Sa unang pagkakataon, sa kanyang buhay, pinili niyang protektahan ang kanyang sarili. Ngunit habang unti-unti niyang inilalayo ang telepono sa kanyang tainga, narinig niya ang biglang pagbabago ng tono ni Stella. Ang tamis ay napalitan ng isang malamig at matalim na banta na tila hihiwa sa kanyang kaluluwa. Akala mo ba ay ganoon lang kadali iyon? Matanda. Ang mahinang bulong ni Stella na ngayon ay puno na ng purong puot. Huwag mong kakalimutan na hawak ko ang pinakamahalagang bagay sa buhay mo. Isang maling galaw mo lang, hinding-hindi mo na muling makikita ang batang itinuturing mong anak. Mag-isip ka ng mabuti, Soledad. Ang kalayaan mo ba ay mas mahalaga kaysa sa buhay ni Miko? Nabitawan ni Soledad ang telepono. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila naging isang malakas na tunog ng babala na umaalingaw-ngaw sa kanyang buong pagkatao. Ang tagumpay ng kanyang pagtanggi ay biglang napalitan ng isang matinding takot para sa kaligtasan ng batang walang malay. Habang nakatitig sa dilim sa labas ng bintana, ang tanging katanungang naiwan sa kanyang isipan
ay kung hanggang saan ang kayang gawin ng isang desperadong ina upang bawiin ang yaman na kailanman ay hindi naman naging kanya. Nanatiling nakatitig si Soledad sa kawalan matapos maputol ang tawag ni Stella. Ang bawat salitang binitawan ng manugang ay tila mga lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema, nagpapabigat sa kanyang bawat paghinga. Ang marangyang silid ng condominium na dati ay nagbibigay ng pakiramdam ng kaligtasan ay biglang nagmistulang isang malamig at malawak na disyerto. Ang katahimikan sa paligid ay naging kasing talim ng isang punyal na paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang puso. Paano niya masisikmura ang maginhawang higaan habang alam niyang ang batang itinuturing niyang sariling laman at dugo ay ginagamit na pain sa isang laro ng kasakiman? Lumalim ang gabi, ngunit ang antok ay pilit na umiiwas sa kanyang mga mata. Nakaupo si Soledad sa gilid ng kama, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa paboritong bestida ni Doña Carmen na palagi niyang dala. Ang pamilyar na amoy ng sampagita ay tila uanta-unti nang naglalaho, pinalitan ng amoy ng takot at pag-aalinlangan. Sa bawat pagsara ng kanyang mga talukap, nakikita niya ang malungkot na mukha ni Miko, ang mga matang puno ng luha na nagtatanong kung bakit siya iniwan ng kanyang Mommy Sol. Ang dusa ng pag-iisa ay walang-wala kumpara sa dusa ng pag-iisip na ang bata ay nagdurusa dahil sa kanya. Isang mahinang pag-ilaw mula sa screen ng telepono sa ibabaw ng lamesa ang muling bumasag sa dilim. Sa pagkakataong ito, walang tunog ng bulyaw o banta. Isang hindi kilalang numero ang lulumitaw at sa mabilis na pintig ng kanyang puso, naramdaman ni Soledad ang isang kakaibang ugnayan. Sa kanyang pagpindot sa sagot, ang tanging narinig niya sa kabilang linya ay ang mababaw at nanginginig na paghinga ng isang bata. Mommy Sol, ikaw ba yan?" Ang maliit at basag na tinig ni Miko. Tila ba nanggagaling ang boses sa ilalim ng isang makapal na kumot, pilit na itinatago ang tunog mula sa sinumang nakikinig sa labas. "Mommy, I miss you so much. Gutom na po ako. Pero sabi ni Mommy Stella, hindi ako kakain hanggang hindi ka bumabalik. Bakit po kayo umalis?" Napiit ang hininga ni Soledad. Ang bawat salita ng bata ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa kanyang nag-aalalang kaluluwa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin na darating na siya, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila sinarhan ng isang dambuhalang bara. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyang bumuhos basang-basa ang kanyang pisngi hanggang sa manunuot ang alat nito sa kanyang labi. Kinailangan niyang takpan ang kanyang bibig gamit ang kabilang kamay upang hindi marinig ng bata ang kanyang paghikbi. "Miko, anak, makinig ka. Kay Mommy Sol." Ang pabulong na sagot ni Soledad, pilit na pinapatatag ang kanyang boses sa kabila ng panginginig ng kanyang buong katawan. "Kailangan mong maging matapang. Kumain ka kung ano ang ibibigay nila. Huwag kang iiyak, ha? Mommy Sol is doing everything to save you. Mahal na mahal kita, anak." Mommy Stella is so angry, Mommy Sol. Pinunit niya yung drawing nating dalawa. Sabi niya, masama ka daw na tao. Sabi niya magnanakaw ka daw. Ang patuloy na pagsusumbong ng bata na ngayon ay nagsisimula na ring humikbi ng mahina. "But I know you're good. Please come back and get me. Ayoko na po rito." Bago pa man makasagot si Soledad, isang marahas na tunog ng bumukas na pinto ang narinig niya mula sa kabilang linya, sinundan ng isang matalim na tili ni Stella at ang biglaang pagkawala ng koneksyon. Ang katahimikan ay muling bumalik, ngunit sa pagkakataong ito ay may kasamang matinding hapdi. Ang bawat bahagi ng pagkatao ni Soledad ay tila hinihiwa. Ang katarungang kanyang ipinaglalaban at ang lupang ipinamana sa kanya ay biglang nawalan ng ningning sa harap ng kaligtasan ni Miko. Napasandal si Soledad sa malamig na dingding, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang bumagsak sa kanyang kandungan. Ang bawat tibok ng kanyang puso
ay tila isang tanong na walang kasagutan. Hanggang kailan siya mananatiling matatag kung ang bawat hakbang niya pasulong ay nangangahulugan ng mas matinding pasakit para sa batang walang malay. Sa gitna ng dilim, ang tanging nakikita ni Soledad ay ang malupit na mukha ni Stella, tila isang aninong nakangiti habang pinapanood siyang unti-unting nadudurog. Ang kanyang pananahimik ay hindi na sapat. Ang kanyang susunod na desisyon ay maaaring maging huling pagkakataon upang mabawi ang lahat o tuluyan ng mawala ang tanging bagay na nagbibigay ng kahulugan sa kanyang buhay. Ang katahimikan sa loob ng kondo ay tila isang malapot na lason na dahan-dahang pumapatay sa bawat hibla ng pag-asa ni Soledad. Nanatili siyang nakatitig sa teleponong wala ng buhay, ngunit ang boses ni Miko na nagsumamo para sa pagkain ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na hampas sa kanyang dibdib, nagpapaalala sa kanya na ang kalayaang hawak niya ay may kapalit na luha ng isang bata. Sa gitna ng kanyang pagkalunod sa sariling dusa, isang mensahe ang muling nagliwanag sa screen, tila isang ahas na dahan-dahang gumagapang pabalik sa kanyang buhay. Nanay, huwag kang maging madamot. Isipin mo si Mommy Carmen. I have her favorite silk shawl here, the one she wanted you to have. Let us meet tomorrow at the park near the mansion. Mag-usap tayo ng maayos para na rin kay Miko. Huwag mong hayaang umiyak ang kaluluwa ni Mommy dahil sa katigasan ng ulo mo. Nang mabasa ang mga salitang yon, naramdaman ni Soledad ang pamilyar na bigat sa kanyang balikat. Ang konsepto ng utang na loob na itinanim sa kanya sa loob ng 3 dekada ay tila isang tanikalang pilit siyang hinihila pabalik sa pagkakagapos. Sa bawat hininga niya, tila nanunumbat ang alaala ng yumaong senyora. Parang nakikita niya ang malungkot na mukha ni Doña Carmen, tila nagtatanong kung bakit hinahayaan ni Soledad na magkawatak-watak ang pamilyang pinaglingkuran niya ng buong buhay. Kinabukasan sa ilalim ng langit na kulay abo at nagbabadyang magbuhos ng ulan, nagtungo si Soledad sa parke. Nakita niya si Stella na nakaupo sa isang bangko, mukhang kagalang-galang sa kanyang mamahaling suot, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at walang pakiramdam. Sa tabi niya ay isang lumang kahon na gawa sa pilus. Pagkakita kay Soledad agad na nagbago ang anyo ni Stella, naging malambot ang boses at tila punong-puno ng pag-aalala. Nanay Sol, salamat at dumating ka. I was so worried na baka tuluyan mo na kaming kinalimutan dahil lang sa papel na yan. Ang bungad ni Stella habang dahan-dahang binubuksan ng kahon. Inilabas niya ang isang asul na shawl na gawa sa seda, ang paboritong balabal ni Doña Carmen na palaging ginagamit ng matanda sa tuwing giniginaw ito. Remember this, sabi ni Mommy, ikaw lang ang dapat gumamit nito dahil ikaw lang ang nakakaalam kung paano siya alagaan. Pero nanay, how can you wear this if you are destroying the home she built? Naramdaman ni Soledad ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang haplos ng hangin ay tila naging kasing talim ng kutsilyo. Pinanood niya ang mga daliri ni Stella na humahaplos sa seda, isang mapanlinlang na kilos na layuning gisingin ang kanyang konsensya. Ang bawat salita ni Stella ay tila isang patak ng asidong tumutunaw sa kanyang dambuhalang paninindigan. Nanay, don't you think you're being too selfish? Pag-aari ito ni Miko. He is the only grandson. Why would you take away half of his inheritance? Pinapakita mo lang na ang 30 taon mong paninilbihan ay paimbabaw lang na ang habol mo lang pala ay ang yaman namin. Patuloy ni Stella. At sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay naging mas matalim, tila isang hukom na nagbababa ng sentensya. Isang pirasong lupa lang yan para sa'yo, pero para kay Miko, it's his future. Are you really that cruel, Nanay Sol? Hahayaan mo bang maghirap ang batang pinalaki mo para lang sa pride mo? Napasandal si Soledad. Sa malamig na sandalan ng bangko ang kanyang mga kamay
ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng kanyang suot. Ang bawat pintig ng kanyang ugat sa sentido ay tila sumasabay sa bigat ng mga paratang ni Stella. Nais niyang sumigaw, nais niyang sabihing, ang lupang iyon ay ibinigay sa kanya dahil sa kanyang katapatan, ngunit ang dila niya ay tila na paralisa ng tindi ng gaslighting na ginagawa sa kanya. Ang imahe ni Miko na nagugutom at umiiyak ay muling sumabog sa kanyang isipan, humahalo sa amoy ng sampagwita na tila nanunumbat mula sa shawl. Dahan-dahang inabot ni Stella ang kamay ni Soledad, ang kanyang hawak ay tila isang malambot na bitag. Bumalik ka na sa amin, nanay. Ibigay mo na ang dokumento at ipapangako ko hinding-hindi na magugutom si Miko. Hinding-hindi ka na makakarinig ng masama sa akin. We will be a family again, just like what Mommy Carmen wanted. Huwag mong hayaang maging mitya ka ng paghihirap ng batang itinuring mong anak. Tumingala si Soledad, sa madilim na ulap ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi na magawang pumatak dahil sa tindi ng sakit. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay tila hinihila sa dalawang magkaibang direksyon. Ang katarungang matagal niyang hinintay ay tila naging isang malupit na pasanin. Sa gitna ng katahimikan ng parke, ang tanging maririnig ay ang malalim at nanginginig na paghinga ni Soledad habang ang anino ng pag-aalinlangan ay unti-unting lumalamon sa kanyang dambuhalang dungki. Ang katanungang naiwan sa hangin ay tila isang hatol na kailangan niyang sagutin. Kaya ba niyang panindigan ang kanyang karapatan kung ang kapalit nito ay ang kaligtasan at kaligayahan ng kaisa-isang batang nagbigay ng kulay sa kanyang madilim na buhay? Nanatiling nakatitig si Soledad sa asul na shawl na hawak ni Stella, ang malambot na tela na tila naging isang dambuhalang ahas na pumupulupot sa kanyang leeg. Ang bawat salitang binitawan ng manugang tungkol sa pagiging madamot at pagwasak sa kinabukasan ni Miko ay tila mga lason na pilit dumarating sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Naramdaman ni Soledad ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang bawat dulo ng kanyang kuko ay tila nawalan ng daloy ng dugo sa tindi ng tensyong bumabalot sa parke. Ang mga luhang namuo sa kanyang mga mata ay hindi na lamang dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagkalito sa pagitan ng katarungan at ng maling akala ng utang na loob. Dahan-dahang hinaplos ni Soledad ang sarili niyang mga palad, ang mga magaspang na bahagi ng kanyang balat na nakuha niya mula sa 31 taon ng paglilinis, pagluluto at pag-aalaga sa pamilyang ito. Naalala niya ang bawat gabing namaga ang kanyang mga binti sa kakatayo para lamang pagsilbihan ang mga hiling ni Stella na walang katapusan. Naalala niya ang gabing ipinagtulakan siya nito sa gitna ng unos, tinawag siyang basura at ibinigay ang kalawanging kalan bilang panguuyam. Ang bawat alaala ng pang-aapi ay tila naging isang malakas na apoy na tumupok sa huling bakas ng kanyang pag-aalinlangan. Inangat ni Soledad ang kanyang ulo at diretsyong tiningnan ang mga mata ni Stella. Wala na ang takot, wala na ang pagyuko. Ang kanyang mga mata ay naging kasing linaw ng tubig sa batis pagkatapos ng ulan. Stella, tama ka. Ang shawl na yan ay paborito ni Doña Carmen. Pero ang huling hiling niya ay hindi ang balutin ako sa kasinungalingan, kundi ang palayain ako sa mga taong katulad mo. Ang mahinahong pahayag ni Soledad, ang kanyang boses ay may lalim at bigat na nagpatigil sa mapanlinlang na ngiti ng manugang. What are you talking about? Are you really choosing that piece of paper over your own grandson? Ang nanginginig na asik ni Stella ang kanyang maskara ng pagiging maawain ay unti-unting naglalaho, pinalitan ng pamilyar na bagsik ng isang taong nasusukol. Hindi ko ninanakawan si Miko, ninanakawan mo siya ng isang ina na may dangal. Pagpapatuloy ni Soledad habang dahan-dahang tumatayo mula sa bangko. Ang bawat kilos niya ay puno ng marangal na kapangyarihan. Ang lupang ito ang magsisilbing proteksyon ni Miko kapag naubos mo na ang lahat dahil sa bisyo mo.
Hindi ko ibibigay ang dokumento sa'yo. Hindi dahil sa gahaman ako, kundi dahil alam kong ikaw ang tunay na kukuha sa kinabukasan ng bata. Lalong namula ang mukha ni Stella sa tindi ng puot. Akma niyang sasabunutan ng matanda, ngunit ang matigas at matapang na titig ni Soledad ay nagpatigil sa kanyang mga kamay sa hangin. You're just a maid. You will always be a maid. Ang hysterical na tili ni Stella na ngayon ay wala nang pakialam sa mga taong dumadaan sa parke. Alila mo lang ako noon, Stella. Pero ngayon ako na ang may-ari ng kalahati ng bahay na kinatatayuan mo. Ang huling hiling ni Soledad bago siya tumalikod. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila isang pagpunit sa madilim na pahina ng kanyang nakaraan. Hindi na siya lilingon pa. Ang bigat sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang kakaibang gaan, isang pakiramdam ng paglaya na mas matamis pa sa anumang yaman. Sa isang sulok ng kalsada, nakita ni Soledad si Attorney Ignacio na naghihintay sa loob ng sasakyan. Ang abogado ay tumango ng bahagya, isang hudyat ng paghanga sa dambuhalang paninindigan ng matanda. Sumakay si Soledad at sa unang pagkakataon, hindi siya umupo sa harap kundi sa likod ni Nanamnam, ang karapatang ibinigay sa kanya ng tadhana. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Sa kanyang isipan, nakuha na niya ang kasagutan. Ang tunay na pagmamahal ay hindi matatagpuan sa pagsunod sa mali, kundi sa pagtayo para sa kung ano ang tama, kahit gaano pa ito kasakit. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa parke, iniwan ni Soledad ang isang nagsisigaw at nagwawalang Stella, isang anino ng nakaraan, na wala ng kapangyarihang saktan pa ang kanyang muling isinilang na kaluluwa. Ang mapanirang balita ay mabilis na kumalat, na parang apoy sa tuyong damo nilalamon ang bawat bakas ng dangal na pilit itinatayo ni Soledad. Hindi sapat kay Stella ang bawiin ng lupa. Nais niyang durugin ang mismong kaluluwa ng matanda. Sa mga pahayagan at sa naglalakihang screen ng mga telebisyon, lumitaw ang mukha ni Stella na puno ng paimbabaw na luha umiiyak sa harap ng mga kamera habang isinasalaysay ang isang kwento ng pagtataksil. Isinalarawan niya si Soledad bilang isang mapanlinlang na katulong na ginamit ang kahinaan ng isang matandang may sakit upang magnakaw ng mga mamahaling alahas at manipulahin ang huling habilin nito. Dahil dito, ang mundo ni Soledad ay muling naging isang mapanganib na lugar. Isang hapon, habang siya ay nasa loob ng isang maliit na pamilihan upang bumili ng ilang gatas at biskwit na balak niyang ipadala ng palihim para kay Miko, naramdaman niya ang matatalim na titig ng mga tao sa paligid. Ang mga bulungan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang likuran. Nakita niya ang isang grupo ng mga kababaihan na nagbubulungan habang nakatingin sa kanyang direksyon. Ang kanilang mga muka ay puno ng paghatol at pandidiri. Nang akma siyang magbabayad ang tindera, ay padabog na kinuha ang kanyang pera at iniwas ang tingin, tila ba ang paghawak sa kamay ni Soledad ay magdadala ng sumpa. Naramdaman ni Soledad ang pamumula ng kanyang mga pisngi sa tindi ng kahihiyan. Ang bawat hakbang niya palabas ng pamilihan ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang kanyang dibdib ay sumikip at ang hangin ay tila naging kasing bigat ng tingga. Sa kanyang isipan, ang tanging inaalala niya ay ang imahe ni Miko. Paano kung maniwala ang bata sa mga kasinungalingang ito? Paano kung ang pagtingin sa kanya ni Miko bilang isang bayani ay mapalitan ng pagkamuhi dahil sa maruming laro ni Stella? Ang dusa ng pagiging mahirap ay kaya niyang tiisin, ngunit ang bansag na magnanakaw ay isang sugat na tila hinding-hindi na maghihilom. Sa gitna ng kanyang paglalakad, pauwi isang pamilyar na anino ang humarang sa kanyang daan. Ito ay ang dating nagpapaupa sa kanya sa tondo, ang lalaking nagtaboy sa kanya sa gitna ng gabi. Ngunit sa pagkakataong ito, walang galit sa mukha ng lalaki. Sa halip, iniabot nito ang isang maliit na giwang na basket na naglalaman ng ilang piraso ng prutas na medyo hinto na ang kulay.
Naniniwala po kami sa inyo, Nanay Sol. Alam namin kung gaano kayo kabuti. Ang mahinahon nitong pahayag habang hinahawakan ang malamig at nanginginig na kamay ni Soledad. Ang simpleng pagkilalang iyon ay tila isang buhos ng malamig na tubig sa kanyang nag-aapoy na pagsisipayo. Sa unang pagkakataon sa araw na iyon, naramdaman ni Soledad ang isang munting kislap ng liwanag. Hindi lahat ay nabulag ng ginto at panlilin lang ni Stella. May mga puso pa ring nakakakita sa katotohanan sa likod ng maruming usok ng kasinungalingan. Gayunpaman, ang banta ng batas ay mas malupit kaysa sa bulong ng mga tao. Sa loob ng opisina ni Attorney Ignacio, ang mukha ng abogado ay balot ng matinding pag-aalala. Ipinaliwanag nito kay Soledad na kung mapapatunayan ni Stella ang paratang ng pagnanakaw, kahit na ito ay gawa-gawa lamang, maaaring mawalan ng bisa ang lahat ng dokumentong iniwan ni Doña Carmen. Ang batas ay bulag sa emosyon at ang bawat ebidensyang itatanim ni Stella ay maaaring maging pako sa krus na papatay sa kanyang kalayaan. Nanlamig ang buong katawan ni Soledad. Ang katarungang akala niya ay hawak na niya ay tila isang buhangin na dahan-dahang kumakawala sa kanyang mga daliri. Pag-uwi niya sa ligtas na tahanan, sinalubong siya ng isang nakabibinging katahimikan. Ang sikat ng araw na tumatama sa sahig ay tila naglalaho na pinalitan ng mahabang anino ng gabi. Biglang naputol ang katahimikan nang mapansin ni Soledad ang dalawang lalaking nakauniporme na nakatayo sa harap ng pintuan. Ang bawat yabag ng kanilang mga bota sa makintab na sahig ay nagdulot ng panginginig sa kanyang buong pagkatao. Lumapit ang isa sa mga pulis at naglabas ng isang puting papel na may formal na selyo. Soledad Murillo, mayroon kaming warrant para sa iyong pag-aresto. Dahil sa reklamong grand theft at estafa, ang malamig na tinig ng opisyal ay tila isang hatol ng kamatayan. Naramdaman ni Soledad ang dahan-dahang pagpulupot ng matitigas at malamig na bakal sa kanyang mga pulso. Ang bawat pag-ikot ng susi sa posas ay tila pagpunit sa huling hibla ng kanyang pag-asa. Habang siya ay inilalabas patungo sa naghihintay na sasakyan, ang tanging nakikita niya ay ang papalubog na araw. Iniisip kung ito na nga ba ang huling pagkakataon na mararamdaman niya ang init ng kalayaan bago siya tuluyang lamunin ng dilim na sadyang inihanda para sa kanya. Ang bawat gilid ng silid sa himpilan ng pulisya ay tila naging mga dingding ng yelo na dahan-dahang sumasakal sa huling hininga ng dignidad ni Soledad. Nakaupo siya sa isang matigas na bangkong kahoy, ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng kahihiyang hindi naman sa kanya. Ang bawat pagpihit ng susi sa mga posas na nakakabit sa kanyang mga pulso ay nagdulot ng isang matalim at malamig na pakiramdam na tila humihiwa sa kanyang balat. Sa harap niya nakatayo si Stella, suot ang isang itim na bestida na tila sumasalamin sa kanyang mapagkunwaring pagdadalamhati habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay sa likod ng mga paimbabaw na luha. Bakit mo ito nagawa sa amin, Nanay? Binigay namin sa iyo ang lahat, pati tiwala namin. Pero ganito pa ang isusukli mo. Ang humihikbing pahayag ni Stella sa harap ng mga opisyal. Ang bawat salita niya ay tila isang mahusay na laro sa entablado puno ng tamang emosyon upang linlangin ang sinumang nakikinig. You stole the ring that Mommy Carmen cherished the most. Hindi ba sapat ang kalahati ng lupa na nakuha mo sa kanya? Kailangan mo pa ba kaming saktan ng ganito? Nanatiling tahimik si Soledad. Ang kanyang paningin ay naipako sa kanyang sariling mga kamay na nakapatong sa kandungan. Naramdaman niya ang pamumuo ng isang malaking bara sa kanyang lalamunan, isang uri ng sakit na hindi kayang ilabas ng anumang pagsigaw. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit walang salitang lumalabas. Paano niya lalabanan ang isang kasinungalingang binalot sa ginto? Sa kanyang katahimikan, tila tinatanggap na niya ang hatol ng mundong palaging panig sa mayayaman at makapangyarihan. Nanlamig ang kanyang buong pagkatao
Nang makita ang mapanuyang ng ngiti ni Stella, nang tumalikod ang pulis upang kumuha ng ilang dokumento. Ngunit ang madilim na kapalaran ay biglang nagbago nang bumukas ang malaking pintuan ng himpilan. Pumasok si Mang Tomas, ang matandang trooper ng pamilya, na ang mukha ay balot ng matinding determinasyon. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at tiyak, at ang bawat pagtama ng kanyang mga sapatos sa sahig ay nagdulot ng isang tunog na nagpatahimik sa lahat. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang maliit na kagamitang nagtataglay ng mga digital na alaala. Sandali lang po mga opisyal, mayroon akong kailangang ipakita na magpapatunay ng katotohanan. Ang mahinahong pahayag ni Mang Tomas habang inilalapag ang isang maliit na storage drive sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang mga mata ay sandaling tumingin kay Soledad, isang tingin na puno ng paghingi ng paumanhin at suporta. Ito ang kopya ng recording mula sa kamera sa loob ng sasakyan ng pamilya noong gabi bago mamatay ang senyora. Naramdaman ni Soledad ang biglaang paghinto ng pintig ng kanyang puso. Pinanood ng lahat ang video sa screen ng computer. Doon malinaw na maririnig ang boses ni Stella habang kausap ang kanyang lihim na kasintahan sa loob ng nakaparadang sasakyan. Isinalaysay ni Stella sa lalaki ang kanyang plano na ibenta ang tunay na singsing na may pulang bato upang mabayaran ang kanyang lumalaking utang sa sugal at ang pagbili ng isang pekeng alahas upang itanim sa mga gamit ni Soledad. Madaling mapagbintangan ang matandang yan. Sino ba ang maniniwala sa isang alila laban sa akin? Ang narinig na pagyayabang ni Stella sa recording. Ang katahimikan sa loob ng himpilan ay naging kasing bigat ng tingga. Ang mukha ni Stella na kanina ay puno ng paimbabaw na lungkot ay biglang naging kasing puti ng papel. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay nagsimulang manginig, hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa tindi ng takot na mabuksan ang kanyang tunay na anyo. Ang matalim na titig ng opisyal ng pulisya ay lumipat mula sa screen patungo kay Stella, isang tingin na hindi na kailangan ng anumang salita upang magpaliwanag. Dahan-dahang lumapit ang opisyal kay Soledad. Ang tunog ng pagpihit muli ng susi sa bakal ng posas ay tila isang himig ng kalayaan. Nang maramdaman ni Soledad na malaya na ang kanyang mga pulso, hindi siya agad tumayo. Hinaplos niya ang namumulang balat sa kanyang braso. Ang bawat haplos ay tila nagpapagaling sa sugat ng kanyang kaluluwa. Tumingin siya kay Mang Tomas at ang isang maliit na ngiti ng pasasalamat ay sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting hinaluan ng mga luhang sa wakas ay naging matamis. Habang inihahanda ng mga pulis ang mga bagong papeles, mabilis na lumabas si Stella. Sa himpilan, pilit na iniiwasan ang bawat mapanghusgang mata. Ngunit sa paglabas niya sa pintuan, muling nagliwanag ang screen ng kanyang telepono sa loob ng kanyang bag. Isang mensahe mula sa kanyang lihim na kasintahan ang bumungad sa kanya, dala ang isang balitang mas malala pa sa kahihiyang nararanasan niya ngayon. Tapos na ang laro, Stella. Hindi na ako makapaghintay. Ang mga taong pinagkakautangan mo ay hindi na makokontrol. Nasa bahay na sila at kukunin nila ang kaisa-isang bagay na mahalaga sa'yo kung hindi ka makakapagbayad ngayon din. Nabitawan ni Stella ang kanyang bag, ang bawat gamit sa loob ay humalat sa semento. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Alam niya kung sino ang tinutukoy ng mensahe. Ang kaligtasan ni Miko ay nakataya sa gitna ng kanyang mga kasalanan. Sa gitna ng maingay na kalsada, ang tanging katanungang naiwan sa isipan ni Stella ay kung hanggang saan ang kayang gawin ng mga taong walang awa upang singilin ang isang utang na binuo sa kasinungalingan habang si Soledad ay nananatiling nakatayo sa loob ng himpilan, dahan-dahang binabawi ang kanyang nawalang kapayapaan. Ang bawat pintig ng puso ni Soledad ay tila isang mabigat na tambol na nagbababadya ng panganib habang pinagmamasdan niya si Stella na nakaluhod sa kanyang harapan
sa mismong labas ng himpilan ng pulisya. Ang manugang na dati ay puno ng yabang at dumi ng ugali, ay ngayon ay basang-basa ng sariling luha. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng luma at kupas na saya ni Soledad. Ang pag-vibrate ng telepono ni Stella ay lumikha ng isang nakakabalisa na tunog at sa bawat pagkakataong marinig ang tinig ng mga lalaki sa kabilang linya, mas lalong bumabaon ang kuko ni Stella sa braso ng matanda. Nanay Sol, please, I beg you, iligtas mo si Miko. Sila yung mga taong pinagkakautangan ko sa sugal. Sabi nila, papatayin daw nila ang anak ko kapag hindi ako nakabayad ngayon din. Ang hysterical na pagsusumamo ni Stella. Ang bawat salita niya ay hinaluan ng hagulgol na tila ba ang buong mundo ay gumuguho na sa kanyang ulunan. I am so sorry for everything. I know I treated you like trash. Pero please, huwag mong hayaang madamay ang anak ko. Ikaw lang ang may kakayahang magligtas sa kanya gamit ang lupang yan. Napatitig si Soledad sa kawalan. Ang bawat alaala ng pang-aapi ni Stella ay muling bumalik sa kanyang isipan. Ang mga sampal ang pagkakait sa kanya ng pagkain at ang malupit na pagtaboy sa kanya sa gitna ng unos. Isang bahagi ng kanyang pagkatao ang bumubulong na ito na ang tamang pagkakataon para magbayad ang babaeng ito. Ngunit nang marinig niya ang mahina at takot na tinig ni Miko na sumisigaw ng kanyang pangalan, sa kabilang linya, ang lahat ng galit at pait sa puso ni Soledad ay biglang natunaw. Para sa kanya ang bata ay hindi lamang apo ng kanyang senyora. Si Miko ay ang batang pinalaki niya sa sariling mga bisig, ang tanging nagbigay ng init sa kanyang malamig na buhay. Bago siya kumilos, mabilis na lumapit si Soledad kay Attorney Ignacio at bumulong ng isang plano. Ang abogado ay tumango nang may matinding pag-aalala, ngunit mabilis na nakipag-ugnayan sa mga awtoridad sa loob ng himpilan. Sa ilalim ng nagbabadyang dilim ng langit, nagtungo sila sa isang liblib at abandonadong bodega sa labas ng lungsod. Ang amoy ng kalawang at luma ay nanunuot sa hangin at ang bawat hakbang nila sa tuyong dahon sa paligid ay nagdulot ng tunog na tila nagbababala ng kamatayan. Nang makarating sila sa tapat ng bodega, lumitaw ang tatlong lalaki na may mga takip sa mukha. Hawak ng isa sa kanila ang umiiyak at nanginginig na si Miko. Ang takot sa mga mata ng bata ay tila isang punyal na sumasaksak sa kaluluwa ni Soledad. Sa isang kamay hawak ni Soledad ang puting sobre na naglalaman ng mga dokumento ng lupa, ang kanyang tanging yaman, ang kanyang kalayaan. Ibigay mo sa amin ang papel at makukuha niyo ang bata. Ang malamig na utos ng lalaking tila lider ng grupo. Ang bawat bahagi ng katawan ni Soledad ay nanginginig, ngunit pinanatili niyang matatag ang kanyang tindig. Dahan-dahan siyang lumapit ang bawat pag-usad ng kanyang mga paa sa magaspang na lupa ay tila isang walang katapusang sakripisyo. Heto na ang hinahanap niyo. Pakawalan niyo na ang bata. Ang mahinahong pahayag ni Soledad, ang kanyang boses ay puno ng marangal na dungki. Ngunit bago pa man niya maabot ang dokumento sa mga lalaki, isang marahas na paghablot ang ginawa ni Stella mula sa kanyang likuran. Sa bilis ng pangyayari na agaw ni Stella ang sobre mula sa kamay ni Soledad. Sa halip na gamitin ang dokumento upang masigurong ligtas ang bata, isang matinding pagtataksil ang sumunod. Sa pagnanais ni Stella na iligtas ang sarili at ang kanyang anak nang walang anumang panganib sa kanya, marahas niyang itinulak si Soledad patungo sa direksyon ng mga armadong lalaki. Heto na ang kailangan niyo. Kunin niyo na siya basta ibigay niyo sa akin ang anak ko. Ang tili ni Stella habang mabilis na hinahila si Miko palayo. Nawalan ng balanse si Soledad at bumagsak ang kanyang katawan sa matigas na semento ng bodega. Naramdaman niya ang matitigas na kamay ng mga lalaki na humawak sa kanyang balikat at leeg. Pilit siyang kinakaladkad papasok sa dilim. Ang huling nakita ni Soledad bago magsara ang dambuhalang pintuan ng bodega
ay ang likuran ni Stella na mabilis na tumatakbo palayo tangan ng bata at ang dokumento iniwan siya sa gitna ng panganib na siya mismo ang humarap para sa kanila. Ang katarungang akala niya ay malapit na niyang makamit ay biglang napalitan ng isang nakakabinging katahimikan at ang tanong na nag-iiwan ng hapdi sa kanyang puso. Ito ba ang huling hantungan ng kanyang 31 taon ng pag-aalay? Ang nakakasilaw at susunod-sunod na pagkutitap ng mga asul at pulang ilaw ay biglang bumalot sa masukal na paligid ng bodega na tila mga bituing nagbabantay sa katarungan. Ang malakas na utos mula sa mga megafona ng kapulisan ay umalingaw-ngaw sa hangin, nagpapatigil sa bawat tangka ng pagtakas ng mga lalaking nakapaligid kay Soledad. Sa loob ng madilim na silid, dahan-dahang binitawan ng mga lalaki ang pagkakahawak sa kanyang leeg nang mapagtanto nilang wala na silang kawala. Mabilis na nakapasok ang mga awtoridad at sa gitna ng kaguluhan naramdaman ni Soledad ang mahinahon at pamilyar na kamay ni Attorney Ignacio na tumutulong sa kanyang tumayo mula sa malamig na semento. Sa labas ng bodega, si Stella ay hinarang ng isang pader ng mga unipormadong opisyal bago pa man siya makarating sa kanyang sasakyan. Mahigpit niyang yakap ang puting sobre at ang nanginginig na si Miko habang ang kanyang mukha ay balot ng matinding takot at pagkalito. "You don't understand. Akin ang lupang ito. I was just trying to save my son." Ang hysterical na sigaw ni Stella habang pilit na iwinawagayway ang sobre sa harap ng mga pulis. Sa gitna ng kanyang galit, sinimulan niyang punitin ang mga dokumento sa loob. Iniisip na kung hindi mapupunta sa kanya ang lupa, ay wala nang dapat makinabang pa rito. Gayunpaman, lumapit si Attorney Ignacio na may kalmado ngunit matalim na tingin. "Punitin mo man ang lahat ng iyan. Stella, wala itong saysay. Ang mga papel na hawak mo ay mga kopya lamang na sadyang inihanda namin para sa sandaling ito. Ang orihinal na titulo at ang huling habilin ni Doña Carmen ay ligtas na nakalagak sa loob ng vault ng korte." Ang mahinahong pahayag ng abogado na tila isang malamig na hampas ng katotohanan sa mukha ng manugang. Ang bawat piraso ng papel na pinunit ni Stella ay dahan-dahang nalaglag sa putikan, tila sumisimbolo sa kanyang mga pangarap na ngayon ay tuluyan ng nadurog. Ang pinakamasakit na dagok para kay Stella ay hindi ang pagkawala ng yaman, kundi ang marahas na pagbawi ni Miko ng kanyang kamay. Ang bata na punong-puno ng takot at pagtataksil na nakita sa sariling ina ay mabilis na tumakbo patungo sa direksyon ni Soledad. Nanay Sol, ang tanging naisambit ng bata habang isinusubsob ang kanyang mukha sa dibdib ng matanda. Niyakap ni Soledad ang bata nang buong higpit ang kanyang mga luha ay pumatak sa buhok ni Miko, isang uri ng yakap na nagpapahayag ng proteksyon at wagas na pagmamahal na kailanman ay hindi maibibigay ng isang ina na nabulag ng salapi. Lumapit ang isang opisyal kay Stella at ang malamig na bakal ng posas ay muling humapit sa kanyang mga pulso. Sa pagkakataong ito ay para sa mga krimeng siya mismo ang nagplano. Ang bawat pag-ikot ng mekanismo ng bakal ay tila isang hatol na nagtatapos sa kanyang paghahari ng kasakiman. Habang siya ay dahan-dahang inaalalayan, patungo sa sasakyan ng pulisya ang kanyang paningin, ay lumingon sa huling pagkakataon. Doon sa likurang bahagi ng sasakyan ni Attorney Ignacio, nasilayan niya ang kalawanging kalan na sadyang nilinis at pinangalagaan ni Soledad. Ang kalawang na dati ay kinukutya niya, ay tila nagniningning na ngayon sa ilalim ng mga ilaw, isang piping saksi sa kanyang pagkatalo at sa tagumpay ng babaeng tinawag niyang basura. Naiwan si Soledad na nakatayo sa gitna ng tahimik na kalsada, yakap-yakap, ang batang muling naging malaya. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay wala ng halong takot, kundi isang malalim na pasasalamat sa tadhana. Ang bawat sugat sa kanyang katawan ay tila nagsimula nang maghilom sa haplos ng malamig na hangin ng madaling araw. Alam niya, sa bawat paglubog at pagsikat ng araw, ang katarungan
ay maaaring maging mabagal, ngunit ito ay palaging dumarating para sa mga pusong nananatiling tapat at marangal. Habang pinagmamasdan ang papalayong sasakyan, nalulan ng manugang na sumira sa kanyang buhay, naramdaman ni Soledad ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng anumang titulo ng lupa, ang kapayapaan ng isang malinis na konsensya. Ang pagsikat ng araw sa likod ng malawak na hardin ng mansyon ay nagdala ng isang bagong uri ng liwanag. Isang liwanag na hindi na nagbabadyang muling lamunin ng dilim. Nakatayo si Soledad sa tapat ng naglalakihang pintuang gawa sa bakal, hawak ang pamilyar na bungkos ng mga susi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nanginginig ang kanyang mga daliri sa takot na baka may maling magawa. Ang bawat pagpihit ng susi sa kandado ay nagresulta sa isang malutong na tunog ng pagbubukas, isang hudyat, na ang katarungan ay tuluyan ng nanahan sa loob ng mga pader na ito. Sa loob ng opisina ni Attorney Ignacio, isang mahalagang desisyon ang binigkas ni Soledad na nagpabago sa pananaw ng lahat. Attorney, hindi ko balak ibenta ang lupang ito. Ang yaman ay maaaring maubos, pero ang tahanan ay dapat manatili. Ang mahinahong pahayag ni Soledad habang maingat na nilalagdaan ang mga papeles para sa isang trust fund. Gusto ko na ang bahagi ng lupang ito ay manatili para sa kinabukasan ni Miko. Ayokong lumaki siyang nag-iisa o walang matutuluyan. I want this mansion to be a sanctuary, not a trophy of greed. Ang bawat salitang binitawan niya ay puno ng isang uri ng karunungan na nakuha mula sa mahabang taon ng pagtitiis. Hindi siya naghangad na mamuhay bilang isang mapagmataas na senyora. Sa halip, ipinag-utos niya ang pagpapanibago sa pinakamahalagang bahagi ng bahay, ang kusina. Ang madilim at mausok na sulok na dati ay saksi sa kanyang pagyuko, ay ginawa niyang isang maliwanag at maaliwalas na lugar. Nagbukas siya ng isang maliit na kainan sa isang bahagi ng mansyon kung saan ang bawat putahe ay niluluto ng may pagmamahal at dignidad. Isang hapon, habang ang halimuyak ng kumukulong sinigang ay humahalo sa sariwang hangin, dumating si Mang Tomas at ang iba pang mga dating giawan na pinatalsik ni Stella. Ang bawat isa sa kanila ay sinalubong ni Soledad hindi bilang isang amo, kundi bilang isang kapamilya. Tomas, Maria, bumalik na kayo. Dito wala ng utang na loob na isusumbat sa inyo. Magtatrabaho tayo ng may respeto sa isa't isa. Ang paanyaya ni Soledad habang iniabot ang mga bagong uniforme na gawa sa malambot na tela. Ang kislap sa mga mata ng kanyang mga dating kasamahan ay sapat na upang mapawi ang lahat ng hapdi ng nakaraan. Sa gitna ng bagong kusina, matatag na nakatayo ang kalawanging kalan na dati ay itinapon sa kalsada. Ngunit hindi na ito ang madumi at kinalawang na bakal. Maingat itong pininturahan ni Soledad ng kulay puti na may maliliit na disenyo ng bulaklak ng sampagwita. Ang bawat bahagi nito ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng sikat ng araw. Ito ang naging sentro ng kanyang kainan, isang simbolo ng katapatan na hindi kayang sirain ng anumang unos. Ang bawat customer na pumapasok ay napapatigil upang haplusin ang puting bakal, tila nakakaramdam sila ng isang uri ng lakas mula sa kagamitang ito na dumaan sa apoy at ulan bago muling nakatagpuan ang kapayapaan. Naramdaman ni Soledad ang isang malambot na yakap mula sa kanyang likuran. Si Miko, suot ang kanyang malinis na uniforme sa paaralan, ay isiniksik ang kanyang muka sa baywang ng matanda. Nanay Sol, ang bango po ng niluluto nyo. Parang laging Pasko dito sa bahay natin. Ang masayang wika ng bata. Binuhat ni Soledad ang bata at pinunasan ang munting pawis sa noo nito. Ang bawat tawa ni Miko ay tila isang himig na nagpapagaling sa bawat latay ng kanyang puso. Kain na tayo, anak. Luto na ang paborito mong sinigang. Ang nakangiting sagot ni Soledad. Habang inilalapag niya ang mangkok sa lamesa,
Naramdaman niya ang isang banayad na haplos ng hangin sa kanyang pisngi, isang pakiramdam na tila ba si Doña Carmen ay naroon din nakaupo sa kanilang tabi at nakangiting pinagmamasdan ang bunga ng kanyang huling hiling. Ang dating mansyon ng pighati ay naging isang tahanan ng pag-asa. Ang bawat hakbang ni Soledad sa makintab na sahig ay hindi na nagdadala ng bigat, kundi ng isang magaan na kagalakan. Sa labas, ang mga bulaklak sa hardin ay nagsisimulang bumukadkad at ang tunog ng mga ibon sa mga puno ay tila isang pasasalamat sa bagong umagang dumating. Ang dusa ng 31 taon ay natapos na at ang tanging naiwan ay ang tamis ng isang buhay na malaya marangal at punong-puno ng pag-ibig. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw, ang tanging maririnig sa loob ng tahanan ay ang masayang kwentuhan at ang pangako ng isang bukas na wala ng halong takot. Lumipas ang 10 taon na tila isang banayad na agos ng ilog, dahan-dahang hinuhugasan ang bawat latay ng pait at pighati sa puso ni Soledad. Ang dating mansyon na tila isang malamig na monumento ng kasakiman ay ganap nang nagbago. Ngayon, kilala ito sa buong bayan bilang ang kusina ni Nanay Sol, isang kanlungan kung saan ang bawat sulok ay amoy mainit na kanin at sariwang sampagwita. Ang mga malalawak na bintana ay palaging nakabukas, hinahayaan ang sikat ng araw na haplusin ang mga makintab na sahig na dati ay nabahiran ng luha ng isang alila. Si Miko ay hindi na ang maliit at nanginginig na batang nagtatago sa likod ng saya. Isa na siyang matikas at matalinong binata, kasalukuyang tinatapos ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Sa bawat pag-uwi niya mula sa unibersidad, ang unang ginagawa niya ay ang hanapin si Soledad sa kusina upang magmano at yakapin ang babaeng hindi man nagbigay sa kanya ng buhay, ay nagbigay naman sa kanya ng tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ang paggalang sa mga mata ni Miko para kay Soledad ay mas maliwanag pa sa anumang yaman na maaari niyang makuha sa kanyang pinagmulan. Isang hapon sa gitna ng kanyang pagluluto, napatigil si Soledad nang mapansin ang isang lumang lalagyan ng pagkain na nakahanda sa ibabaw ng lamesa. Ngayon ang araw ng kanyang buwanang pagdalaw sa piitan. Sa kabila ng lahat ng sakit, sa kabila ng dambuhalang pagtataksil na muntik ng kumitil sa kanyang buhay, pinili ni Soledad ang landas ng pagpapatawad. Hindi dahil nakalimutan niya ang nakaraan, kundi dahil ayaw niyang dalhin ang bigat ng puot sa kanyang pagtanda. Sa loob ng silid-dalaw ng bilangguan, sinalubong siya ng isang babaeng halos hindi na makilala. Si Stella ay tiyak na pinabagsak ng panahon. Ang kanyang buhok ay puno na ng puti at ang kanyang mga mata na dati ay nag-aapoy sa galit ay ngayon ay balot na ng matinding pagsisisi at pangungulila. Nang ilapag ni Soledad ang dalang sinigang, sa harap ng manugang hindi nakapagsalita si Stella. Ang bawat subo ng pagkain ay hinaluan ng mga tahimik na luha ng hapis. Nanay, bakit ka pa bumabalik? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, bakit mo pa ako pinapakain? Ang basag na tinig ni Stella, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kutsara. Hinawakan ni Soledad ang kamay ni Stella, isang haplos na walang halong panunumbat. Dahil ang pagkain ay hindi lang para sa katawan, Stella. Ito ay para sa kaluluwa. Ang pagpapatawad ko ay hindi para sa iyo, kundi para sa aking sarili upang makatulog ako ng mahimbing sa gabi. At higit sa lahat, dahil ikaw pa rin ang ina ng batang mahal ko, ang mahinahong sagot ni Soledad. Sa sandaling iyon, ang huling kuta ng puot sa pagitan ng dalawang babae ay tuluyan ng gumuho, pinalitan ng isang tahimik na pagtanggap sa katarungan ng tadhana. Sa kanyang pag-uwi sa mansyon, dumaan si Soledad sa sentro ng kanyang kainan. Doon sa ilalim ng isang espesyal na ilaw, nakalagay ang kalawanging kalan na ngayon ay kulay puti na at nagniningning. Ito ang kanyang pinakadambuhalang kayamanan, isang paalala na ang bawat pagsubok
ay tila apoy na nagpapadalisay sa ginto ng katapatan. Naramdaman ni Soledad ang isang malalim na kapayapaan na nanunuot sa kanyang buong pagkatao. Alam niya na ang kanyang misyon na ibinigay ni Doña Carmen ay ganap na niyang nais sa katuparan. Ang buhay ni Soledad ay isang dakilang patotoo na ang tunay na dangal ay hindi nasusukat sa taas ng pinag-aralan o sa dami ng titulo ng lupa. Ito ay matatagpuan sa bawat butil ng pawis na ibinuhos para sa kabutihan sa bawat sakripisyong ginawa ng walang hinihintay na kapalit at sa dambuhalang lakas ng isang pusong marunong magmahal at magpatawad. Ang kwento ng matandang katulong at ng kanyang kalawanging kalan ay mananatiling isang alamat sa puso ng mga taong nakasaksi sa kanyang pagbangon, isang himig ng pag-asa na nagsasabing sa dulo ng bawat madilim na gabi, palaging may naghihintay na maningning na umaga para sa mga pusong nananatiling tapat. Sa huling sulyap ni Soledad, sa papalubog na araw, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang hangin ay muling naghatid ng banayad na amoy ng sampagita, tila isang huling bulong ng pasasalamat mula sa langit. Ang lahat ay nasa tamang lugar na. Ang lahat ay payapa na. Part 3.